Dies irae, dies illa, solvet seculum infabila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng buong angkan namin na palagi pa rin namin pinagkukwentuhan tuwing magkakaroon kami ng salo-salo sa aming pamilya. Sisimulan natin ito sa pinakaunang yugto. Taong 1998, Dalisay Street, Bacood, Santa Mesa, Manila. Gaya nga ng mga nabanggit ko sa mga nauna kong kwento, merong business printing ang tatay ko at si Tito Jerry. Ang printingan ng tatay ko ay nasa baba lang ng mismong bahay namin. At ang printingan naman ni Tito Jerry ay nasa Masambong. Pwede niyong balikan yung kwento kong second floor para maging pamilyar kayo sa sinasabi kong printingan ni Tito Jerry. Paminsan-minsan ay naghihiraman sila ng mga trabahador, lalo na kapag dinadagsa sila ng mga proyekto. Magkaiba ang kliyente nilang dalawa kaya merong tinatawag na seasonal. Bandang June, nangailangan ng tatay ko ng dagdag na trabahador. Kahit dalawa lang daw para merong kapalitan ng mga trabahador niya kapag sumasapit ang madaling araw. Ang pinadala ni Tito Jerry sa tatay ko ay si Kuya Melchor at si Kuya Totong Bisaya. Bibigyan ko lang kayo ng background tungkol kay Kuya Melchor. Isa kasi ito sa pinaka-importanteng karakter sa mga parating nating kwento. Nakuha ni Tito Jerry si Kuya Melchor sa Quiapo. Dati kasi itong naglalaro ng chess doon. Ewan ko lang kung pamilyar kayo sa modus noon sa Quiapo. Yung merong naglalaro ng chess sa gitna. Tapos napapalibutan sila ng maraming manonood. Tapos isa sa mga manonood na yon ay mandurukot. Kunyaring mag-aaway yung naglalaro ng chess. Pero ang hindi mo alam, habang merong gulo doon ay dinudukutan ka na. Yung mga ganong klase ng modus noon. Doon nakilala ni Tito Jerry si Kuya Melchor. Dati din kasing chess player si Tito Jerry. At siya lang ang namumukod tanging nakatalo kay Kuya Melchor sa chess. Magmula noon ay sumama na si Kuya Melchor kay Tito Jerry para maging isang trabahador sa printingan. Inalok ito ng magandang sahod at stay-in. Hindi naman tumanggi si Kuya Melchor dahil wala din siyang tinutuluyang bahay noon sa Manila. At puro paninintikato pa ang ginagawa niya. Tungkol naman kay Kuya Totong Bisaya, wala naman itong naging papel sa mga kwento ko, kaya iskipan na natin. Madaling araw noong bumiyahe si Kuya Melchor at Totong Bisaya papunta sa bahay namin. Pagdating nila sa bahay ay agad na pinatulong ng tatay ko ang dalawa. Ang sinabi ng tatay ko kay Tito Jerry, mga 2 o 3 buwan niya kakailanganin yung dalawa. Umuo naman si Tito Jerry dahil noong mga panahong yon ay normal naman ang pasok ng proyekto sa kanya. Lumipas ang 2 linggo. Ipinakilala ni Kuya Melchor si Ate Ami sa tatay ko. Kasintahan niya daw. Si Ate Ami ay isang kasambahay ng kapitbahay namin. Nakatira si Ate Ami sa tabi lang mismo ng bahay namin. Gaya nga ng paglalarawan ko, dikit-dikit lang ang mga bahay dito at meron kaming 3 kapitbahay. Natuwa naman ang tatay ko dahil merong nakilala si Kuya Melchor doon sa lugar namin. Naisip ng tatay ko ay lalo pa itong gaganahan sa pagtatrabaho dahil merong inspirasyon. Ang hindi nila alam, ito ang magbibigay sa kanila ng kakaibang karanasan pagdating sa mga gawaing espiritual. At dito din magagamit ni Tito Jerry ang lahat ng nalalaman niya pagdating sa pakikipagdigmaan sa iba't ibang uri ng mga nilalang. Isang hapon tinawagan ng tita ko ang tatay ko. Tinanong niya ito kung meron pa ba siyang sobrang trabahador na babae. Dahil kailangan pa raw niya ng isa pang kasambahay.
Dahil hindi na daw kinakaya ng isa ang mga gawain doon sa bahay nila, kaya kailangan niyang magdagdag. Nagtanong ito sa tatay ko at kay Tito Jerry. Ang una namang pumasok sa isipan ng tatay ko ay kausapin si Ate Ami. Kinausap niya si Kuya Melchor kung papayag daw ba itong ipadala si Ate Ami sa Parañaque. Dodoblehin daw kung magkano ang ibinibigay na sahod sa kanya para daw agad itong mapapayag. Kailangan na kasi ng tita ko ng kasambahay nun dahil walang naiiwan sa lolo at lola ko sa bahay nila. Parati kasi silang umaalis noon at pumupunta sa kani-kanilang mga negosyo. Di kalaunan ay napapayag ni Kuya Melchor si Ate Ami na pumunta ng Parañaque. Pabor naman sa kanilang dalawa yon dahil pwede silang magkita kada linggo. Parehas kasi nilang day off. Ilang araw ang lumipas at lumipat na nga si Ate Ami sa tita ko. Nakapagpaalam naman ito ng maayos sa dati niyang amo. Unang araw ni Ate Ami sa bahay ng tita ko. Normal naman ang lahat dahil wala naman siyang pinakikisamahan doon, kundi ang lolo ko, lola ko at dalawa kong tita. Si Tita Mea naman na may-ari ng bahay, palaging wala doon at gabi na sila nakakauwi dahil sa dami ng kanilang mga ginagawa. Sa lugar ng tita ko noon, hanggang ngayon naman, merong rumuronda para mangolekta ng kanin baboy. Yung bang mga leftover natin na pagkain? Meron bang kumokolekta sa mga village nyo nun? Meron kasi noon sa bahay ng tita ko. Umiikot sila kada bahay para kunin yung mga tira-tirang pagkain. Pinapakain kasi nila yon sa mga baboy nila. Ayon sa lolo ko, noong inoobserbahan niya daw si Ate Ami, palagi daw itong padabog kung kumilos. Naghuhugas lang ng plato, akala mo mababasag na. Kung magsalansa ng mga kaldero, ganun-ganun na lang. Ang hindi alam ni Ate Ami, doon sa ilalim ng lababo kung saan sinasalansan niya yung mga kaldero, ay merong nakatirang mga duwende. At dahil hindi naman niya alam at padabog siya kung kumilos, sa hindi sinasadyang pangyayari, napatay niya ang isa sa mga anak nito. Sinabihan siya ng lolo ko na humingi ng tawad at mag-alay ng kahit anong klase ng matamis na pagkain. Dahil nga hindi naniniwala si Ate Ami sa mga ganitong bagay, hindi niya pinansin ng lolo ko at para bang sumama pa ang kanyang loob. Medyo mainit ang ulo ni Ate Ami noong mga oras na yon. Sakto namang umikot yung nangongolekta ng kaning baboy. Isang matandang babae at isang binatilyo yon. Kumatok ito sa bahay at sumisigaw-sigaw yung binata ng kanin baboy niyo po. Padabog na binuksan ni Ate Ami yung pintuan at inihagis niya yung lalagyanan ng ice cream na may lamang kaning baboy. Natapunan nito ang dalawa. At sinabi pa ni Ate Ami na, "Ayan na, ang babaho ninyo. Magsiligo nga kayo, nakakadiri ang mga balat ninyo." Yan yung mga sinabi ni Ate Ami doon sa matanda at bata, na siyang kinasama ng loob ng matanda. Sumagot ang matanda sa kanya na, Sa tingin mo ba hindi pa pangit yung balat mo? Tingnan na lang natin. Nakangising sinabi ito ng matanda sa kanya. Pagkatapos nun ay inirapan siya ni Ate Ami at padabog na sinarado ang pintuan. Makalipas ang 2 linggo, nakakaramdam si Ate Ami ng pangangate sa buong katawan niya. Akala niya nung una meron lang siyang nakain kung ano at inaatake siya ng allergy. Pero sa pagkakaalala niya, wala naman siyang allergy sa kahit na anong pagkain. Nagsimula ito sa maliliit na bukol sa braso niya, hanggang sa gumapang ito ng gumapang papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Noong day off niya, araw ng linggo, sinadya niya ang isa sa mga kilalang doktora ng tatay ko sa may San Juan.
Pumunta siya para magpakonsulta kung ano ang nangyayari sa balat niya. Pinakita ni Ate Ami ang mga maliliit na butlig-butlig sa balat niya. Tinanong siya ng doktora kung meron ba siyang nakain o kung ano. Ang sabi naman niya ay wala naman daw. Sabi kasi ng doktora, mukha yung allergy o yung kati-kati. Kaya ang ginawa ng doktora, binigyan siya ng cream na pampahid at iilang gamot para hindi siya mangati. Sinunod naman niya ang lahat ng sinabi ni doktora sa kanya. Noong una daw ay hindi na gaanong makate at parang lumiliit yung mga butlig-butlig sa katawan niya. Hanggang isang gabi, halos sumigaw si Ate Ami dahil sa hapdi at sobrang kating nararamdaman ng katawan niya. Sinusubukan niya itong kamutin. Pero ang nangyayari, nagsusugat ito at nagtutubig-tubig. Kaya ang ginawa niya ay naligo siya. Pagtingin niya sa salamin ng CR, naglalakihan na daw yung mga butlig-butlig sa katawan niya at parang yung balat niya raw ay bumabaliktad. Naligo agad siya para maibsan ang kanyang pangangati. Noong tapos na siya maligo, magpapahid na sana siya ng cream. Pagdampi pa lang daw ng daliri niyang may cream sa balat niya, naramdaman niya daw na parang sinusunog yung parteng nilagyan niya ng cream. Hindi na kinaya ni Ate Ami ang sakit. Kinatok na niya ang lolo ko at humingi ng tulong. Nung pinagbuksan siya ng pinto ng lolo ko at nakita siya, gulat na gulat ang lolo ko sa mga butlig at kati-kati ni Ate Ami. Ang sabi ng lolo ko ay hindi daw yun ordinaryong sakit sa balat. Ang sanhi daw ng lahat ng pangangati na nararamdaman ni Ate Ami ay galing daw sa isang mangkukulam. At hindi ito ordinaryong mangkukulam. Marami at mataas daw ang kaalaman nito dahil nakalusot ito sa mga tinanim na depensa ng lolo ko sa bahay nila. Pero nagtataka ang lolo ko dahil kahit sinong uri ng nilalang ay hindi makakapasok doon. Maliban na lang kung merong tagaloob ng bahay ang tumulong makapasok sa mangkukulam na yon. Alam ko ngayong maraming tanong sa mga isipan ninyo kung papaano o anong klase ng mangkukulam yung nagbigay ng ganong kate kay Ate Ami. Unang yugto pa lang ito ng buong kwento niya. Inabot ng 3 taon ang gamutang ito kaya hindi ko ito maikukwento sa inyo ng isang kwentuhan lamang. Kaya manatili kayong nakaantabay para masubaybayan ninyo ito. Buksan muna natin ang ating mga isipan habang tayo ay nakikinig. Palawakin at unawain ang bawat eksena. Medyo magiging seryoso muna tayo sa mga paparating na kwento. Dahil halos lahat ng karakter dito ay nasa kabilang buhay na. Mainam na alayan din natin sila ng dasal. Pagkatapos ninyo makinig sa kwento ko, maiksing dasal lang ang hihingin ko. Yun lang. Maraming salamat.